Hello guys, ituloy natin itong ating ginagawang chinik nung nakaraan na powered speaker ng Kevlar ZLX-15D. Ito ay walang power mga sir. At ang ating findings nung nakaraan ay ito, no? Wala siyang out sa LO dito sa side na to. Ito papunta rito. Pero sa HO niya ay meron. Ayan o. Ito yung kanyang diagram. Yung number 13 HO may lumalabas dyan. Susukatan natin mga sir. So ayan po mga sir, naglagay muna tayo ng ating test probe dyan at ating EC cord. Tayo magpa-plug in muna. Yun. Then try natin kung same pa rin ba yung ating nasusukat nung nakaraan. So yung number 13 or yung papuntang gate ng ating MOSFET ay ito ay 0. Ayan o, 0. So yung yan po yung LO. Ito po LO ay 11 pala. Number 13 pala yung HO. Yung HO po mga sir ay merong supply or out yung IC. Ayan o, naglalaro siya o. 33, 50, minsan nag-high siya, no? So HO po yan, number 13. Yung LO number 11 ay wala pong out. Ayan o. Dumaan po ng resistor kahit na dito natin isukatan yan. Ayan o, parehas lang din. So dumating yung ating order na pyesa mga sir. Ayan. So try natin mga sir, no. Ito siya o. So sabi dito ay orig daw to. So malalaman natin kapag nasa circuit na to kung gagana ba. Hindi natin ayun, hindi natin may focus eh. Ayan o. IR2156. Okay? So yan ang i-replace natin dito. Let's go. Tabi muna natin tong kanyang frame or yung body. Ito muna yung ating tanggalin. Check muna natin kung may storage. So wala na rin, 1 volt na lang. Kabila wala na rin. Tayo ay tanggal ng pyesa. Mataas yung kabila eh. Matagilid. Naglagay lang ako nito para hindi siya tumaog.
Ikot na natin, sir. Walang tayo isa. Yan. Then double check lang natin mga sir yung ating pacing ng ating IC. Sana umubra tong ating pyesa mga sir. Then ating lilinisan mga sir. Babrasin natin. Okay. Then patuyo-tuyuin na natin mga sir bago natin i-plug in. Tutuyo na mga sir. So kabit natin. Okay. Baliktad pa tayo. Dito pala sa kabila ko. Maglalagay tayo ng negative probe ng ating tester. And try natin mag-plug in mga sir. Sukatan natin dito sa LO. So wala pa rin nangyari mga sir. Hindi rin gumana. Parehas lang din yung nangyari. Okay, 10 volts. Wala. So bakit kaya? So patuloy tayo mga sir dito sa ating board ng ating powered speaker na to na GLX 15D. So nagsuyod-suyod tayo ng pyesa rito, especially dito sa mga diode o rectifier. Ay wala tayong nakitang shorted mga sir. Ngayon, dahil wala rin tayong makitang sira dito sa primary dahil bago na bago na itong ating IC, so tinanggal ko itong itong dalawang mylar capacitor na 104 yung value. Ito
Yung sinukat natin mga sir ay mababa na yung kanyang kapasitan. 104 dapat ay 0.1 microfarad or 100 nano, no? Pag sinukat natin ay ayan lang siya, 0.12 nano. So bagsak na talaga kasi halos open na. Itong isa 0.11 NF or nanofarad, no? So try nating lagyan, baka tayo ay palarin na ito lang yung sira niya. So ito 104. So mali pala yung nadampot natin kanina. Ito pala yung 104. Ito 104. Kapag sinukat natin yung 104 ay ayan o, 99.5 nanofarad or dapat 100 nanofarad. Pero pasok na ito. Ayan o, 99.2 nanofarad. Medyo mababa lang yung voltahe niya dahil 250 ito. Ito ay 630, no? So i-actual muna natin to. So naka-series naman siya. Ariin na to. Puporma lang natin mga sir. Ayan. Okay. So ayan, ikabit na natin mga sir. Lagyan natin ng supply na. At malalaman natin kung ito ay magsuswitch. Okay, lalagyan na tayo sa pin. Okay. Then plug in natin mga sir. Oh, wait lang. Lagay muna natin yung ating test probe para hindi na tayo humawak. Plug in. Okay. So tingnan natin dito kung mayroong knock-out dito sa LO. Ayun, mayroon na tayong 5.29 volts mga sir. Tapos mayroon tayong indicator light dito, oh. Nakita nyo yan? Umilaw na. Wait lang ha. Ayan na sir, oh. Umilaw na, oh. So ibig sabihin may secondary voltage na tayo na susukat dito. Okay? Kasi mayroon na tayong indicator dito, eh. Ibig sabihin buhay na yung board natin mga sir. So kanina kasi, 'di ba, bago tayo magpalit nito at pagkatapos nating palitan, ang LO, no, ay may wala tayong masusukat na out diyan. Ngayon ay meron siyang 5.3. Ayan, oh. Tapos sa HO niya, mayroon siyang 132.7 volts or 133 volts, no? Ayun yung kanyang masusukat dito sa ating out ng ating IC. So number 11
Number 11 po yan. Itong 0.5.32 volts. Tapos 13 itong HO. Okay? So pag tingnan natin dito sa ating screenshot, mayroon tayong screenshot dito na ngayon. Yung LO ay number 11. Kung nakikita nyo mga sir, yung HO ay number 13. So meaning good na itong ating board. So ugutin natin at ating i-install dito sa kanyang heatsink mga sir. So tanggalin muna natin itong connector na to. Okay. Yan. Ipipix lang natin yung board mga sir para di tayo baka sumaya doon sa grounding niya eh. Lumaki pa yung problema. Then yung kanyang clip ng ating IC. Okay. Then connect na natin tong kanyang mga connector. Yan. Okay, the moment of truth mga sir. Power on. Ayan oh. May power na mga sir. So goods na to. Ang gagawin na lang natin dito mga sir ay isasalpak natin doon sa kanyang box at sa-sound check tayo. Okay. So itong dalawa, yung salarin, hindi yung IC. Okay. So ito yung kanyang kahan nito mga sir, o yung body niya. Salpak muna natin ito. Okay. So yun. Then ang ating screw, kahit na tatlo muna o apat. Bukin na lang natin mga sir para hindi na tayo mamaya nakamalimutan pa. Okay, kulang tayo ng isa. Okay mga sir, may plaster natin yung mga tornilyo. Kasi itong may kulang na tayo isa rito. Hanapin natin mamaya, lalaklog yung auto pala. Okay. Ayan. Plug natin mga sir. Power on. Ayun o. Yuhuu! So, meron na tayong power.
Lalagay tayo muna ng RCA. Okay. Master volume. Preset RCA. Yan. I-play na tayo. Good na mga sir. Okay. Thanks for watching guys, and don't forget to follow. This is the DJ Wowie Remix.